25 Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanalig. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalaya ang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippines Standard Time, 2 minuto makalipas alas 11 ng umaga. Araw ng Sabado ay ika-11 araw sa buwan ng Oktubre, taon 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Nananawagan si Pope Leo XIV sa mga mamahayag na ipagtanggol ang katotohanan sa gitna ng laganap na disinformation at mga tangkang patahimikin ng media. Sa kanyang talumpati sa mga kasapi ng Minds International, isang pandaigdigang samahan sa mga pangunahing news agencies, binigyang pugay ni Pope Leo XIV ang mga mamamahayag na nag-uulat mula sa mga mapanganib na lugar gaya ng Gaza at Ukraine. Pinasalamatan din ng Santo Papa ang mga journalist na patuloy na nagsasakripisyo upang maiparating ang katotohanan mula sa mga lugar ng kaguluhan. Binigyan din ni Pope Leo na ang gawain ng mamamahayag ay hindi kailanman dapat ituring na krimen, kundi isang karapatan na kailangang ipagtanggol. Nananawagan din ang pinunong pastol para sa agarang pagpapalaya sa mga journalist na nakakulong at inuusig dahil lamang sa kanilang pagsisikap na maibahagi ang katotohanan. Sa panahon na mabilis ang pagpapakalat ng impormasyon at fake news, pinalalahanan ng Santo Papa ang lahat na nang nasa media na manatiling tapat sa kanilang lokasyon na maghatid ng balanseng impormasyon, may katapatan at may malasakit sa dignidad ng tao. Magbabalik ang mga balita mamayang alauna ng hapon. Ako inyong kapanalig, Maria Navales. Pulgo, sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn. Renalyn, araw-araw. Programang titimbang ng katotohanan sa usapang panlipunan. Veritas. Magpapayabong sa moralidad ng bawat Pilipino. Veritas. Magsusulong ng mga doktrina ng simbahan sa sektor ng ekonomiya, politika, kultura at kalikasan. Veritas. Tuwing Sabado, kasama si Reverend Father Jerome Ceciliano. Veritas. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Father Jerome Ceciliano sa programa pong Veritasan. At pasensya na po kayo kung nandito po ako sa labas kasi nagbigay din po ako ng orientation na talk sa vicariate po ng Don Bosco dito po sa Makati. But anyway, ngayon pong umagang ito ay pag-usapan po natin kung ano ba yung economic impact dito pong mga corruption na nangyari patungkol po sa flood control projects at iba pang mga ghost projects. At makakapanayan po natin si Professor Carlos Manapat po. At siya po ang magbibigay sa atin ng inputs at saka mga ilang pang mga dapat po nating matandaan patungkol po dito sa issue na to, kung paano ito nagkaroon ng impact nga sa atin pong ekonomiya. Okay, andi dito na po, nakikita ko na si Professor Manapat. Magandang umaga po sa inyo, Sir. Father Jerome Ceciliano po ito. Good morning, Father Jerome, sa mga nanonood at sa mga nakikinig po sa atin. Good morning. Okay. Hindi naman po kaila po sa ating lahat na napakadaki po ng pera na wala dahil po sa korupsyon. Specifically, ito po yung mga flood control projects at yung iba po dito substandard at yung iba naman po ay talagang ghost projects. Ngayon, tumbukin na po kagad natin. Meron po ba itong impact din sa ekonomiya po natin? At ano po ba yung nakikita po natin na adverse impacts nito? Sinabi ko na kagad ang adverse kasi wala naman yatang magandang maidudulot ito sa ekonomiya po natin. Sige po, Doc. Yeah, number one, ang economic growth natin, yung GDP growth natin, magdi-decrease yun. Or yung nakikita nating GDP growth ngayon, kung meron man, mas mataas sana yun kung marireduce o ma-minimize yung corruption. Yun yung number one. Number two,
yung income inequality. Mas malaki ngayon ang income inequality, yung mahirap, mas lalong umihirap at the expense of those who are getting richer. So may mga mas yumayaman ngayon at the expense of the poor. And lastly, yung confidence ng foreign investment na mag-invest o pumasok sa Pilipinas, makikita nila yung may corruption tayo, magiging deterrent yon sa kanila. So yung tatlong yon ang major impact sa ating mga Pilipino at sa ating bansa. Okay, you're talking about GDP, Doc, ano? Kasi yung ganitong mga terminology, parang pag pinag-usapan natin, ay hindi, kumbaga, lumalapat sa mga individual na tao, lalong-lalo na yung talaga nagkikahos. Pero pwede bang ipaliwanag natin na kung bumaba ang GDP, ano naman na pwede maging epekto nito sa isang, an ordinary Filipino? Yeah, for example po, ginawa nating per capita GDP, so divide natin sa number of Filipinos, yung total output po natin. Let's say po, ang total output po ay 10,000 pesos, yun po yung increase ng output natin. Kung may 10,000 Filipinos, tig-piso po ang share po natin doon. Pero kapag po yung GDP na sabi ko ay napunta sa isang tao lang o sa konting tao, so walang mapupunta dun sa the rest of us. So magkakaroon po ng income inequality. Tapos po yung GDP naman po, pag hindi po siya tumataas, for example po tayo, normally po, kung wala tayong gagawing espesyal, taon-taon tumataas po ang ating output, tumataas po ang ating income by around 4 to 5%. So kapag hindi po tumaas yung income po natin or output natin ng 4 to 5%, yung pong nararanasan natin ngayon, yun din po yung quality of life na mararanasan natin next year or probably a year after that. So kasi po, ang pinag-uusapan dito, nag-i-improve ba ho yung buhay natin? So yung dati ba pong mga nabibili natin ay nalalampasan natin? O mas kumukonti po yung mga, let's say, kinakain natin ngayon? Is there less food on the table? Ayun po. And number 3 po, yung foreign investment po, isa po sa mga studies na nagawa ko po, na na-publish ko po sa Index Journal, yung foreign direct investment po ng ASEAN 5. Marami po mga readings na lumalabas. Ang foreign direct investment, yung po nag-i-invest yung mga foreigners po sa ating bansa, ay nakakatulong po sa pag-increase po ng employment, pag-increase po ng growth po natin, ng GDP growth. Ngayon, kapag po itong mga investors na to nalaman na ganito ka-corrupt ang ating bansa, ay hindi ho sila papasok. Lumalabas po doon sa ASEAN 5, among the 5 countries, Philippines, Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, Singapore lang po ang nakaka-attract, o Singapore lang po ang lumalabas, may effect po ang foreign direct investment po sa growth nila. Sa atin po, may nakakapasok, pero hindi po siya nakakapag-contribute na positively or hindi po direktong nag-i-increase ang ating GDP. O kung meron po increase, wala po siyang impact. So yun po yung tatlo na nabanggit ko. Okay. Kapag sinabi ho ninyong nakakaroon din ng kahit papaano ambag sa GDP yung foreign investments, and then binanggit din ninyo na hindi magkakaroon ng foreign investors ngayon dahil matindi yung corruption. So lumalabas ho dito na yung ambag po ba ng foreign investments po ay sapat para kahit papaano ay mapataas din natin yung GDP na yan at magkaroon din ng konkretong impact sa pag-aayos ng buhay ng mga Pilipino? Yes po, kasi pag may foreign investment tayo, sila po yung nag-i-invest sa mga negosyo po natin, di ba po? Pag nag-invest po sila, mag-expand po ang mga businesses. Pag nag-expand po ang businesses, additional employment po yun.
pag wala po nangyari doon, yung mga taong nagsisik employment, hindi po sila ma-employ. Kasi ang number one po nating objective, di ba po ma-employ tayo para may panggastos tayo, para at least magkaroon tayo ng pambili ng mga gamit, basic necessities, and later on, makakabili tayo ng mga gamit na hindi na basic necessities. So, there will be improvement of lives. Pero sa ngayon po, dahil nga po wala masyadong foreign investments, may narinig po ako, malaki po ang impact nito sa stock market, pero later on, binawi po yata nung nagsabi. May mga speculations po kasi na negative po ang speculation sa stock market po natin ngayon, no? Indirectly or directly because of corruption po. How reliant are we on foreign investments? Sa mga readings po, sa mga journals po, ang foreign investment po ay nag-i-increase po, positively increases GDP. So marami pong studies na lumalabas, ang foreign direct investment po ay inputs po ito sa ating industriya, sa manufacturing, sa agriculture, sa services, na nagdadagdag ng GDP. Kasi po, kapag meron po tayong mga investors na pumapasok sa Philippines, nadadagdagan po ng employment. And pag nadadagdagan po ng employment, tumataas po yung ating consumption. Pag tumataas po ating consumption sa expenditure approach po ng GDP, consumption, investment, and government spending, mag-i-improve po yung estado ng ating gross domestic product. So ang GDP po natin, para pong ganito, no? Pag nangungutang kasi tayo sa bangko, tinitingnan ng bangko kasi yung capacity natin to pay. So itong GDP, ito po ay capacity ng isang bansa. Una, sa pagbayad niya ng mga utang. Kasi pag mababa yung GDP niya, ay total output ng isang bansa. So kapag nakita ng foreign investors na hindi masyadong nag-i-increase ang ating GDP o something is wrong, baka ma-relate niya yung GDP sa corruption na meron naman talagang relationship. Kaya ito, dikit-dikit po ito. Hindi naman to isang phenomena na nangyayari lang sa Pilipinas, pero medyo malala lang po talaga sa atin. Ano? Yung ating mga counterparts sa ASEAN 5, except for Singapore, meron pong nakikitaan din pong ganon na mga issues. Okay. Let's talk about yung classes, yung ng mga tao. Meron yan A, B, C, D, E. Diba? Siguro pinakamababa na dito yung E, di ba? Hindi ko alam kung may F pa. But anyway, yung E na yan, ito yung wala naman talagang trabaho, di ba, Doc? Ito yung tipong siguro yung nakikita natin sa lansangan na nagbubungkal-bungkal ng basura or what. 'Di ba? Tapos yung sabihin na natin yung C tsaka D, baka meron pang trabaho 'yan, katulad ng pwede silang mabenepisyohan ng foreign investors o foreign investment kasi yan pwede makapagtrabaho. Pero yung E, ito ho ba ay tumaas man ang GDP, bumaba ang GDP? Meron pa bang impact yan doon sa mga nasa class E? Opo. Example lang po, yung flood control po, yung ghost projects po sa flood control. Kung walang-wala kayo, for example, so wala kayong trabaho, pero may konti kayong ari-arian, tapos binabaha kayo, edi ang laki-laki po nang nawawala sa inyo. Yung konting meron kayo, nawawala pa. Tapos yung, let's say po, nakikita ko po yan, very observant ako. Yung mga mahihirap po ay mga nagtitinda-tinda po yan, May mga dala po silang mga paninda. Kaya isipin niyo po, hindi nga ho sila empleyado, pero may mga gamit po sila for sale. Tapos po, babahain ng ganon, di mas lalo silang nawalan. Tapos po, at kung meron po silang marireceive sana na mas malalaking ayuda sana, hindi nila marireceive yun kasi nga nako-concentrate sa mga kamay ng
mga kababayan nating may control dun sa funds na po yun. Kaya, kumbaga ho, yung mga tao hong nabanggit nyo, yung Class E o Class D, yung minimum wage earners o yung hindi ho nag-earn, somehow nag-earn pa rin ho yun. Hindi lang nga ho formal, no? Ang tawag po doon, informal economy. So yung mga informal economy, malaki din po ang impact sa kanila kasi kapag binaha sila, syempre po, doon po nakatira yan doon sa mga areas na prone sa flooding. Pero resilient naman sila. Pero kung sakasakali yung flooding, hindi na nila makontrol, maski resilient sila, masisira na pati konting ari-arian na meron sila. Kaya ito po yung mga nakikita ko na mas lalong tatamaan pag lalo pong lumala po itong korupsyon na meron tayo. Okay, magbabalik po ang Veritasan. Wag po kayo maglilipat ng istasyon. Veritasan. Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop, ang religious gift store ng Radio Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radio Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931 hanggang 39, local 111 at 122 o sa 0917-639-7664 0917-639-7664. Veritas Truth Shop at your service in Christ. Mga kapanalig, ready na ba kayo? Sa buwan ng Oktubre tuwing Sabado, kami ang makakasama ninyo. Kapanalig Precious. Kapanalig Ryle, sa ganap ng 1:00 ng hapon hanggang 2:00. Katuwang ang mga istorya na inihandog ng Baliwag University, Communication Arts Society, at Radio Veritas 846 sa Teatro Siglo. Mga kwentong naglalaman ng leksyon na tagos sa ating mga puso at isip. Mapapakinggan nyo rin ang mga profesional na aming inimbitahan sa Buklat Sesyon. Dito lang yan sa Buklat Siglo. Veritasan. Okay, mga kapanalig, balik po tayo sa ating talakayan dito po sa Veritasan. Makakausap po natin si Professor, Dr. Carlos Manapat. Siya po ay faculty member, University of Santo Tomas, Department of Economics. At professor din po siya at researcher ng Research Cluster for Social Sciences and Education. Pinag-uusapan po natin yung naging impact po nito sa ekonomiya, nito pong mga flood control projects o kaya issue ng korupsyon. Maganda yung mga tinuran dito ni Doc Carlos kasi natumbok niya talaga yung gustong maintindihan din ng mga ordinaryong Pilipino na yung po palang mga nagtitinda-tinda, nasa Class E, Class D, ay mawawalan din ng hanap buhay, di ba? Kanina nag-umpisa tayo sa GDP, minsan yung ganun pong usapin hindi naiintindihan kaagad ng ordinaryong Pilipino, pero maganda po na nandito si Dr. Carlos para na ipaliwanag yung relasyon nito o kumbaga impact nito sa mga ordinaryong mamamayan. Okay, tutuloy po natin, Doc. Ngayon, nakikita natin yung corruption. Matagal na ho itong nangyayari, Doc, Hindi naman ito yung nag-imbestiga at ngayon lang sumulpot. Okay, sa inyo po bang pagre-research, sa tinagal-tagal na panahon na matindi ho ang korupsyon dito sa Pilipinas, ano ho ang nakikita ninyo na
kumbaga ay naging, alam mo, hadlang para umunlad ang ating ekonomiya, samantalang ay yung corruption ay nagpapatuloy. Ano ba ang dapat na in place na gawin para at least umalagwa na, yun ang term natin, umalagwa na ang ating ekonomiya? Dati po kasi, meron din po akong mga nakasalamuhang mga tao na nakakakuha ng proyekto po sa national at saka sa local government. Nababalita nila sa akin na talagang merong cut na 20% eh. So it's either ino-overprice sila ng 20% o instead na 100% ang napupunta sa project, 80% na lang kasi may nakukuhang 20% na commission eh. Ngayon po, lumala eh. Ang nangyari, naging ghost project na. So, 100% totally nawala na. So, wala na talagang proyekto. Napunta na lang sa kamay ng mga ibang kababayan po natin. So, lalo po silang yumaman. Sa isang seminar po na in-invite po namin si former Senator Joey Lina, nananawagan po siya sa mga kabataan na manggaling po sa kanilang boto na kunin nilang magli-lead sa atin, yung talagang may takot sa Diyos at mga honest po na mga tao. Kasi po itong mga taong to, mga ano to mga siguro sa sobra silang na-expose sa ganong kultura, hindi nila alam na yumayaman man tayo at the expense of the poor, somehow may balik po sa atin to. So sa kanila wala na ho yun. Nagiging normal na ho sa kanila. Ang napapansin ko, instead na nagka-cut na lang sila ng 20%, 30%, 40%, or even 50% sa project, kinukuha na nila yung buong 100%. So talagang wala nang natitira sa proyekto. Kasi pag ganito extreme na ho yung corruption. Kaya po, dati po, siguro po, meron po siguro tayong batas na magawa na magiging deterrent sa mga corrupt officials na gawin ulit ito o ituloy yung kanilang mga ginagawa. So, kasi po itong mga taong ito, maski pagsabihan natin to, hindi na ho ito tatablan eh. Kailangan batas na ho dito at pag nakapasok na sila sa loob, isa pa po ito, no? May mga tao po kasi na binoboto nila paulit-ulit yung pare-parehong apelido. Syempre itong mga pagkakaparehong apelido na to, hindi ko naman sinasabing lahat, nagkakaroon mo ng conflict of interest eh. So, may isang ganito, may isang government official, may kamag-anak sa isang distrito, tapos yung kamag-anak na yun, may kamag-anak din na contractor. Nagkakaroon po ng ng conflict of interest. Hindi ko po alam kung tinatablan pa sila nung term na yun, kung sa kanila ay yung conflict of interest may dating pa sa kanila yun. Pero kasi parang kung may conflict of interest, parang lumalabas kaya natin lusutan yan. Kasi kailangan talagang i-prove beyond reasonable doubt na kasama tayo. So, sabihin, pag nag-divest na tayo dito, pag umalis na tayo dito sa kumpanya na to, hindi na tayo related dito. Pero, kamag-anak mo pa rin yun up to anong level pa ng affinity o consanguinity dapat hindi tayo related sa kanila. Saka sana, yung wish ko lang kung meron man tayong mga public servants, siguro tama na yung isa sa inyo, huwag yung paulit-ulit na masyado kasing revealing na pare-pareho apelido nyo, nandiyan kayo sa isang lugar, tapos mag-asawa, magtatay at nanay, magkakapatid, di ba masyadong So basically, what you're saying right now, kung magkakapangalan yan, magkakapatid, magkakapamilya, anti-dynasty bill.
Opo, kung meron ho tayo nun talaga, kaso iba ho yata interpretasyon nila. Well, meron tayo nun sa ligang batas, pero kinakailangan ng enabling law na gagawin ng Kongreso. Pero hindi po ginagawa ng Kongreso yon. So but anyway, isa yan sa mga nakikita ninyo na dapat na gawin ng Kongreso. Ang problema nga, yung conflict of interest na binabanggit po ninyo, ang meron sa mga kongresista at sa mga senador at iba pang politiko, favorable circumstances. So kapag ando dun sila, favorable sa kanila yun Kasi dun pa nila ma-maximize yung kanilang kita. Kanina ho, binanggit niyo, di ba? Yung 20%, tumaas na, ilang percent na. So dun sila, kumbaga, ay nagpapataas pa, lalong nakapagpapataas yun ng kanilang kita. Hindi naman na sweldo lang pinag-uusapan dito. When you are in power and you can actually make decisions and you can actually dictate, di ba? Parang ganun nangyayari. But anyway, talking about this one, yung pong corruption na to na nagkaroon nga ng malaking impact sa ekonomiya po natin, ang gusto natin ditong, kumbaga, ipabati din sa mga kababayan natin, we're talking about economy, okay? Economy, malawak yan. At madalas sa pinag-uusapan dito kapag ekonomiya, ito trickle-down approach, okay, GDP, tapos sasabihin naman ng mga ordinaryong Pilipino, wala naman kaming nararamdaman dyan Sinabi mo kanina, bumababa yung GDP, wala din kaming nararamdaman. Kapag tumaas ang GDP, pinagmamalaki ng gobyerno, wala din naman kaming nararamdaman. So how do we make sense of that? Kung ang Pilipino na mismo ang nagsasabi, wala kaming nararamdaman dyan, tumaas man yan o bumaba, para saan yung GDP? Kung wala naman palang nararamdaman, hindi makita ng mga Pilipino yung impact nito sa buhay nila. Precisely, Father, yung GDP kasi, yung increase na sabihin na natin 5.7%, pag nakakonsentrate po sa konting tao yun, talagang walang mararamdaman yung mahihirap, di ba po? Pero dapat po natin iisipin na dapat yung 5.7% dapat po mapunta dun sa mga tao na walang kakayahan kumita o maliit lang yung sweldo. Dapat dun ho makarating yun. Hindi po porke wala kayong nararamdaman, wala na. Dapat yung walang nararamdaman kayo, dapat may maramdaman kayo. Kaya dapat makagawa tayo ng paraan dito. Kasi po, ang nangyayari kasi, sa grassroots no? So pag merong tumatakbo na sa national o sa local government, tapos nabigyan ka, isipin niyo po na binigay sa'yo, mas malaki sana yun kung tamang tao yung binoto mo. Kasi kung iboboto mo yung nagbigay sa'yo, isipin niyo saan niya kukunin yung pinambigay sa'yo. So sigurado, babawiin niya yun pag nagkaroon na siya ng posisyon. Kaya dapat po talaga yung mga ini-elect po nating officials, dapat po isipin po natin, hindi po porke nabigyan tayo ng konting pagkain o nabigyan tayo ng konting gamot, hindi ho dapat natin silang iboto kasi isipin natin saan nila kukunin yun. Kaya ho dapat ho talaga dito completely baguhin po natin, i-flash out po natin itong mga ganitong mga traditional na politicians na pare-pareho yung apelyido nila. Ako nga ho na nabigla rin ako kasi nakakalungkot din po na meron din po sa amin. Hindi ko lang babanggitin May mga kilala akong mga bata na naging congressman tapos right away, wala pang isang taon, ganun na kaagad yung pinapakita nila na gaman sila sa pera, wala silang yung paggastos nila. Sabihin natin galing sa pamilya nila, pero pagka public officials kayo, pwede ba ipakita nyo sa amin na hindi kayo extravagant para hindi ho kayo napapagbintangan na nagnanakaw, Wag ho kayo extravagant. Simple lang ho dapat ang buhay nyo. Wag yung ipinapakita nyo sa mga inyong mga account, social media account, na gumagastos kayo ng sobrang lalaki kasi minsan kasi na na-hurt ako na
uy, kilala ko to baka ito, baka lang ho, no? Baka naging estudyante ko pa to dati, tapos ganito na. Pag-graduate, wala pang 1 taon, gano'n na kaagad. O sabihin na nating mayaman talaga yung pamilya nila. Pero kung pwede lang ho sana, para hindi ho kayo napapagbintangan na kumukuha sa kaban ng bayan, sana ho, live simple lives. Usual na lang, kumain kayo sa buffet, kumain kayo sa ganito, sa food chain, huwag naman yung mga sobrang extravagant ang buhay nyo. Kasi, pero Doc, yung sobrang extravagant na yan na hindi pinapakita sa social media, pwede din naman maging corrupt pa rin. Hindi nga lang pinapakita sa social media. And I guess there are a lot of people who are like that. Yung iba kasi, hindi talaga nila pangangalandakan Nagkataon lang na meron talaga na gustong ipagmalaki yung kanilang mga properties, pero it doesn't mean na yung hindi nangangalandakan, hindi rin corrupt. I would assume na marami pa rin naman dyan na corrupt yung nga lang, marunong magtago, ika nga. So, ang punot dulo nito, nung sinasabi mo na sana nga baguhin natin yung ating pagpipili sa mga kandidatong yan, yung una, anti-dynasty bill. Ngayon, yung politics of patronage. Okay, anong ibig sabihin naman nito? Na ikaw, o yung botante, Doc, binibigyan kasi. Di ba? Binibili yung boto, sinusuportahan, okay? Kaya naman yung utang na loob, o di kayo pakikisama, kaya boboto mo rin yun. Ganun ang nangyayari. Sa politics of patronage yun, parang pinapaasa kasi tayo pinapadepende tayo, kaya ando dun tayo. Mga Pilipino, mahilig sa ganun. Total, sasabihin nila, yung konting nakuha nila sa politiko, maaasahan si congressman. Kasi, paglapit mo pa lang, meron na kagad, kahit hindi ka lumapit, binibigyan. So, yun ang naka-ingrain, di ba? Paano natin mabaguhin yun? Dapat talaga mabago yung kultura yun. Kasi embedded po yun Baka ho yung mga kabataan ngayon, baka akalain nila normal lang yun no? Kailangan ho talaga manggaling sa education natin na itong mga bagay na to, dapat po yung formative years pa lang ng mga bata, ipakita na itong mga ganitong kultura, itong mga socially accepted things na akala natin okay lang, dapat po talaga sabihin natin na i-correct na natin yung entry na yun. Just last week nga ho nanakawan ako sa ATM So I was thinking na itong nakawan na to, hindi na to talagang talamak na to. So kapwa Pilipino nagnanakawan. So siguro to naiisip nila na it's the only way for them to live. So ano ba tong nangyayari sa atin? Nagiging okay na lang ba yung nakawan? Saan ba tayo magnanakaw? Kailangan po i-inculcate po natin sa formative years ng mga bata sa educational system. Kasi po kami nung elementary kami, meron kaming may character education kami noon naaalala ko. Hindi ko alam kung included pa rin to sa curriculum. Yung fino-form mo yung yung standard ng bata na maging mabuti siyang citizen, saka mag-contribute siya sa kanyang nasyon. Hindi ko alam kung meron pa rin ganun. Para kasing lumalabas pagka-graduate ng bata, pag lumabas na siya sa reality, nagagaya na siya sa kultura ng iba, okay lang. So hindi ko kasi acceptable yun Pagka sa ganitong way, ang issue po dito dapat to alam dapat ng bata na pag mali. So hindi pwede yung itik magiging puti. So hindi pwedeng bigyan ng technical definition na yung mali ay gawing tama. So hindi kailangan nasa educational system para po yung mga batang yung pag lumaki sila, alam nila yung tama. Okay. So magbabalik po at magpapakilala po muli ang Veritasan. Veritasan.
celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee Year 2025, Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanalig. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalaya ang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippines Standard Time, 37 minuto makalipas alas 11 ng umaga. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eukaristiya. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eukaristiya maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Veritas. Okay mga kapanalig, itutuloy po natin. Si Dr. Carlos Manapat po. Talakayan po natin dito sa Veritasan. Okay. Doc Carlos, meron tayong tinatawag ng mga social consequences nito itong corruption. Di ba? Parang nung binanggit mo yung inequality na exacerbate, di ba? Pwede po bang explain natin yon? Sa isang perfectong community, pag may 100%, 100 pesos, at 100% din yung sa population, dapat yung 1% papunta sa isang tao. Okay? So, yun ang total equality. Pero sa atin po kasi ngayon, 90% to napupunta sa top 10% ng mayayaman. Ibig sabihin, yung natitirang 10%, yun po yung paghahati-hatian ng the rest of us na 90%. Nakita niyo po yung inequality na meron tayo. Ito po ang inequality nakikita po na trend sa developing nations. Sobrang kaunti po yung pinaghahati-hatian natin. Tapos, baka mangyari nito, wala na ho napupunta dun sa talagang nasa laylayan na. So, wala nang matitira sa kanya. So, yung 0% na yun, yung po, Father, yung sinasabi nyo na yung mga tao wala na talaga nakukuha, wala silang ari-arian, wala silang trabaho. Kasi nga, yung 10% na kakarampot, paghahati-hatian ng 90% na middle class, upper middle class, middle class, lower middle class, tapos yung minimum wage earners, and then yung informal economy na totally walang nare-receive, wala na sila makukuha doon. Yun po ang ang ating inequality nararamdaman ngayon. Kaya kung kayo po ay para po sa inyo, wala ho kayong nararamdaman, ibig sabihin, nandun po kayo sa dulo. Yun ang ibig sabihin. Okay, so nung binanggit mo dito na yung 90% nakukupo lang ng mga mayayaman at yung 10% pinaghati-hatian pa yan ng mga poorest of the poor. So sa makatwid,
parang meron tayo dito na kung hindi man reduced access to services, talagang totally walang access sa serbisyo. Ganun po bang ibig sabihin nun? Yes, ang tawag po dyan sa economics, zero sum, no? Zero sum. Pag may kinuha ka, may binabawasan ka. Hindi pwedeng, may kinuha ka tapos may natira, hindi. Pag may kinuha ka dito, mababawasan itong parte na to. So, zero sum. So, mababawasan, kinuha na nga nung mangilan-ngilan lang. So, wala na talaga na mapupunta dito sa mga wala po kasi nating diin. Siniro out mo yun Parang ganito, no? Parang may 2 baso. Pinuno mo na soft drinks yung baso mo. Wala nang natira dun sa kahati mo. Po yun. Dati kasi may konti pang natitira, 20% lang yung kinukuha mong soft drinks May 80% pa natitirang hati-hatiin kung ginost mo yun, kinuha mo lahat. Di 100%, di walang natira sa kanila. Iyo lahat. Okay. So, ang nangyari din ito, magkakaroon din ng parang economic inefficiency. Ika nga, wala nang serbisyo Di mo na maximize kung ano man ang meron. Di ba? Tapos maraming nadideprive. Ika nga. So, poor economic inefficiency. Ano bang ibig sabihin pag sinabi natin na yung gobyerno inefficient na? Bibigyan ko example pa. Sige po. Magbibigay po ako ng example para po maramdaman natin ganito po, pag nag-jeep kayo papunta ng work. So let's say it takes you mga 1 hour to go to work. Tapos ang trabaho niyo po 8 to 5 in the afternoon. Pag inefficient po ang ating mga flood control projects at nagbaha, hindi ho kayo makakarating sa work on time, di ba po? So let's say, malilate kayo ng 3 hours. No work, no pay kayo. So bawas kayo ng 3 hours doon sa trabaho nyo. So it's because of the inefficient road works and flood control programs, di ba po? Dahil inefficient, tabawasan kayo ng sweldo. Yun ang epekto sa'yo. Isipin nyo kung lahat tayo ganun. So hindi naman lahat pwedeng work from home. Marami po sa manufacturing na hindi pwedeng work from home. So kapag late po kayo because of these ghost projects sa flood, attributed po yun sa inefficient service ng government po sa atin dahil nga ninakaw po yung funds o sana maging efficient yung ninakaw po yung funds doon kaya naging inefficient po yung service na nakarating sa atin. Ganun po ang epekto. Okay, so napakalinaw, O kaya po yung mga nakikinig dyan, akala lang natin, ganun-ganun lang, di ba? Parang nakikinabang lang yung mga malalaking tao, tapos sa atin, GDP. GDP na naman, pinag-uusapan, ano bang kinalaman namin dyan? Meron pala. Okay, ito na ngayon yung mga detalye na pinapaniwalag ni Dr. Carlos Manapat. Ngayon, nakita natin dito, meron mga projects. Okay, definitely yung mga projects yan, pinopondohan yan. Ngayon, saan ba manggagaling yung pondo? Hindi natin alam. Pero sa pagkakarinig ko din, yung mga pondo na ginagamit natin dito, mga foreign funded din Tama ba ako? So, ibig sabihin yan, nagkakaroon ng higher borrowing, parang, anong tawag natin ito? Higher borrowing strategy ang gobyerno. Tama, no? So kapag ikaw ay nangungutang, ibig sabihin may babayaran ka later on. Yun nga lang na pinondohan mong proyekto, hindi naman nag-produce sana ng iniisip mong pwedeng makuha. Ito yung returns. Para at least makatulong yun sa pambabayad mo ng inutang mo. Tama ba ako, Dok? Ngayon, luging-lugi talaga dito, hindi lamang ang pamahalaan, kundi ang mga ordinaryong Pilipino dahil saan ba ikakarga yung pambayad dyan? Wala namang nakuha na kumbaga ay returns doon sa proyekto na pinondohan ng inutang. Parang ang analogy natin dito, di ba, parang, okay, mangungutang ako kasi i-invest ko sa business. Parang ngayon, nalugi yung business, saan ka ngayon makukuha ng pambayad? At sa gobyerno, may kukuhanan pa rin ng pambayad. Saan? Mag-raise ka ng taxes para may pambayad. Okay, sino ngayon na madadali na naman dito? Ayan na naman mga Pilipino. Tama po ba yun, Doc? Opo, kasi ganito po yun, no? May tinatawag po kaming fiscal policy. May contractionary, may expansionary, no?
Pagka ako nagko-contract, tinataasan natin yung taxes po natin. Ano? Ang pinang-fund po natin sa projects, dalawa yung pinanggagalingan. Una, dapat panggalingan niya sa collection of taxes. Kapag hindi po sapat, hindi ko alam kung may role sila na minsan nangungutang sa ibang bansa para pang-fund nung gastusin natin. Ngayon, ang tanong doon, tama po, ano? Dahil utang yon, paano natin babayaran yon? O ngayon, siyempre may mga government institutions po na mandato po ng opisina nila na to find ways and means na taasan po yung taxes. Ang usually po nating alam na taxation principle ay yung progressive. So kung una ng mas malaki, yung mas meron, yung mas mahirap, baka i-exempt na. Okay tayo doon. Ang example po nun, income tax. Pero minsan po, hindi ka kumikita, natataxad ka pa rin. Sa anong paraan? Bibili ka ng noodles sa grocery, ang tax po nun, malaki. So, mahirap ka na wala kang kita. Ang tax nun sa noodles, pareho dun sa mayaman na bibili ng noodles. So, anong klaseng taxation nyo? Kasi wala na nga silang way. Ginawa na nila yung progressive, kulang pa rin yung collection nila. Kaya ang ginagawa po nila, pati yung binibili po ng mahihirap, tinataksa na rin po nila yon. Yun po yung mabibigat kung nangyari ngayon. And yesterday, narinig ko, yung threshold ng ating utang, threshold percentage ng GDP, nasa 63% yata of the total GDP. Within the threshold pa naman. Pero para sa akin, pag medyo lumalaki, kasi utang po yan kung pwede ba pong medyo liitan nyo ng konti o limitahan nyo yung utang nyo. Kasi hindi ho natin ma-measure yung leak yung nagli-leak. Di ba ho kayo, pagka nag-leak ang tubig sa bahay nyo, laki-laki ng binabayaran nyo, inis na inis. Parang ganito ho nangyayari sa atin. Nagli-leak ho yung funds natin, hindi ho nakakarating sa mga institusyon na dapat puntahan niya. Kaya ho nanggagalaiti tayo Ito po, hindi ho natin lalakasan yung tubig para mas malakas yung leak. Kailangan ho, i-stop natin yung leak. Naintindihan ko po, may mga opisina na ang mandato nila ay kumuha ng mas malaking taxes. Kumuha ng paraan para makakolekta ng taxes mas malaki. Pero dapat po sana, aside from doon sa nilalakihan po natin yung tax, o naghahanap tayo ng ibang way makakolekta ng mas malaking tax, sana po makagawa tayo ng paraan masakal o masarahan yung leak ng ating mga funds. Yun po sana. Okay. Yung pong sinasabi ninyong masarahan yung leak, ano? Parang ito ba yung sa economics ay wasted capital? Ano bang yon? Ano naman po yun? Iba naman yun. Yung mga leakages po kasi under ceteris paribus, hindi ho namin masyadong ina-explain. In a perfect economy, dapat to walang leak Pagka isang resource nanggagaling sa households, pupunta sa firms, yun po ang daanan. Dapat to mapunta sa firm, and then yung firm tutulungan ulit yung household. May circular flow po yan. Hindi mo namin usapan usually yung mga ganyan usapin. Lumalabas po yan. Tama po, Father. Lumalabas po yung mga leakages issues sa mga international fora. Yung pinag-usapan yung theoretically dapat walang leak. Pero dito sa ito may leak. Ito effect ng leak na to. So i-discuss niyo yun. So sa isang international forum dito lang end ng September nag-attend ako. Yun nga ho diniscuss ko na yung foreign direct investment for ASEAN 5 may effect lang po siya sa Singapore. Pero doon sa 4 na ASEAN 4 member wala po. Hindi pa ho lumalabas ng mga hindi pa ho lumalabas ng corruption. Pero sa lumalabas po, dapat mag-iba po tayo ng policy para ho manumbalik yung foreign investment FDI inflows po sa atin at matulungan po tayo sa
GDP po natin. Kasi doon po namin pinag-uusapan yung mga leakages, itong sa bansa na to. So hindi ko na i-discuss, pero doon sa aming session, na 14 na mga researches, meron din sa mga ibang bansa na ganito rin yung problema nila. Bumababa rin po hindi rin po related yung foreign direct investment inflows sa GDP nila. For some other reason na hindi nila, may mga recommendation for further studies, pero doon po sa amin, mga lumabas po sa studies namin, wala, as of now, empirical ang data, walang relationship ang FDI inflows sa GDP po ng mga bansang nabanggit. Mga bansa, okay. Anyway, pinag-usapan natin dito yung corruption. Nabanggit po ninyo yung ilang mga naging impact nito, adverse impacts, lalong-lalo na sa mga maliliit nating kababayan. Ngayon, nakitang-kita ninyo kung papaano talagang pinahirapan ng husto ang mga Pilipino dahil sa napakalaking, kumbaga, corruption na nangyari po dito sa ating bansa. Ano ang panawagan nyo ngayon sa mga kinauukulan? Naku sir, kasi mahirap manawagan kung medyo talagang makakapal po mukha nila. Sorry for the phrase, pero sana magkaroon po kayo ng konting space po for decency na kung pwede naman kung may natitira pa. Sana po kung pwede lang, huwag na po natin gawin yung ginagawa natin at kung ginagawa po nila, hindi po ibig sabihin marami sila, gagawin din po natin. Kung pwede lang, marami pa naman ng mga honest dyan. Napansin ko po, meron po isang organization ng mga honest officials nag-start po sa mga mayors, di ba po? Siguro ito po yung ating na ipakita sa kanila na maski napakarami nyo, may konti kami. Kami yung spark plug, kami light at the end of the tunnel na pwede namin i-enlighten ang mga bagay-bagay, itong mga issues, pwede namin gawa ng paraan in our own little way. Okay. So maraming salamat po, Doc Carlos Manapat ng UST. At yung pong talakayan po natin ay parinawa, mas naintindihan ng ating mga kababayan na hindi lang pala ito simpleng pagwawaldas ng pera na dapat tayong magalit. Yung iba parang sasabihin pa, naiinggit lang kayo. Hindi po kinaiinggitan yung ganitong mga gawain. Kaya po tayo nagagalit dahil napakalaki po ng adverse impacts nito sa buhay po natin. At na isa-isa nga po kanina, ni Dr. Carlos, yung pong mga naging impact nito sa buhay ng mga Pilipino. Yung pong halimbawa ng jeepney na sumasakay ng jeep, yung mga nagtitinda, 'di ba? Yung mga nalulubog sa baha, yung hindi na makapaghanap buhay dahil naanod na ng baha, yung kanilang mga kumbaga ay paninda o di mga kagamitan. Simpleng bagay pero litaw na litaw, konkretong-konkreto, malinaw na meron po itong impacts kahit na sa maliliit na Pilipino, lalong-lalo na talaga sa maliliit na Pilipino. Of course, yung reduced access to service. Dapat nasiservisyo ng mga Pilipino pero wala nga Anong serbisyo may bibigay? Hindi nga nagawa. Diba? Tapos, tumataas po yung borrowing ng Pilipinas. Kasi pambayad ng utang o di kaya pang finance sa mga project. Siguro ito yung tinatawag din ng foreign assisted projects, di ba? Yung foreign assisted projects hindi lang siguro consultancy ang ginagawa dito, kundi humihingi talaga, humihiram po talaga ng pondo, ika nga. Sino magbabayad niyan later on? So yun po. And then tumataas din po yung sabi natin dito, nami-misappropriate yung funds. Anong ibig sabihin niyan? Imbes na maibigay mo doon sa mga dapat na mapagbigyan nito, mga sektor na yan, pero nailagay lang doon, sa infrastructure projects. So, nasayang lang din yung pondo na yon dahil kinurakot nga lang. Yung iba nabawasan. Kasi nga, in-earmark mo doon sa infrastructure projects na wala naman din naibigay na kumbaga benepisyo sa taong bayan. Naku, marami pa ho yan. Ang kagandahan lang ho nito, at least sa ganito hong talakayan,
napaglilinaw ho yung ating isipan na dapat talagang masawata ito pong ganitong mga gawain. At tama ho, yung panawagan din ni Dr. Carlos Manapat kanina na sana naman magkaroon pa ng space of decency. Pero kung ako, hindi lang space hindi lang maliit na space sana talaga magkaroon ng pagbabago. Kasi kung nakikita na ho natin yung nangyayari sa mga kababayan natin, dapat makonsensya man lang, Konsensya ho ang kailangan natin dito. Ano ba yung konsensya? Ito yung tinig ng Diyos na nagsasabi sa atin kung ano yung tama at dapat nating gawin. At kung ano yung mali at dapat nating iwasan. Ang problema ho, kapag wala ng konsensya, kung ano yung mali, yung pang ginagawa. Basta nakakabenepisyo yung mali sa kanyang sarili, gagawin at gagawin pa rin. Sana ho, sa panawagan na to ay mamulat din po tayo kasi kawawa naman ho talaga mga Pilipino. Hindi ko masikmura na ako makain ako na masarap, di ba? Kumbaga na-spoil ko ang sarili ko. Pero yung mga kababayan ho natin, hirap na hirap. Yung mga kababayan ho natin, halos wala makain. Hindi po ito pagdadrama. Real talk lang ho. Nakakakonsensya ho, Sana nga magkaroon pa rin ng konsensya ang ating mga kababayan. So, ulit-ulitin po natin ang pasasalamat kay Dr. Carlos Manapat at least yung kanyang mga economic terms, nailapat po natin, dito po sa ating talakayan sa paraang maiintindihan po ng ating mga kababayan. At ngayon naman po ay nagpapatuloy po yung ating pakikibaka, nagpapatuloy po tayong nakikisangkot kasi kailangan talaga natin itong labanan. Kapag hindi po tayo dito lumaban at magsasawalang kibo po tayo, hindi po matitinag yung mga gumagawa po nito. Tingnan nyo kahit papaano, natinag din sila. Kahit papaano ay nagkaroon sila ng kamalayan na ang taong bayan pala, ang mga Pilipino ay hindi nagpapabaya. So, sustained efforts, ipagpapatuloy po natin, yung pong ating pakikibaka. Kaya po, magkakaroon nga po ng rally ulit sa November 30. Ito ay muling pagsasama-sama ng mga Pilipino na maglabas ng kanilang hinaing. At na mapakinggan po ito ng mga kinauukulan. So, ito na po ang last segment natin, yung pong pagbibigay-pugay po natin kay Father Benjo Pahota, dati pong anchor ng Radio Veritas, na mayapa na po siya sa edad na 67. Supposedly mag-birthday siya ngayon pong December, pero kahapon siya ibinawian po ng buhay. At bilang pagbibigay po ng pugay at pagkilala kay Father Benjo Pahota na ngayon po ay nakaburol doon po sa kanyang dating parokya, ang San Roque Parish sa Blumentritt, Manila. Nasa gilid lang po yan ng LRT. Tayo po ay tatahimik at mag-alay po tayo ng panalangin para sa katahimikan ng kaluluwa ni Father Benjo. Reverend Father Benjamin M. Fajota from December 1, 1958 to October 9, 2025. Siya ang kura paroko ng San Roque de Manila Parish ng Archdiocese of Manila. Naging mainstay anchor ng programang Healing Touch sa Veritas, Sunday to Monday edition, at naging bahagi rin bilang Mass Presider ng Healing Mass sa Veritas sa hating gabi. Reverend Father Benjamin M. Fajota from December 1, 1958 to October 9, 2025. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let your perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. Nakikisa po kami sa mga kapamilya ni Father Benjo at ang kanyang mga parokyano dyan sa San Roque, sa inyo pong pagdadalamhati sa pagpanaw po ng inyong mahal sa buhay at ng inyong dating kura paroko. Rest in peace, Father Benjo. Ito po mga kapanalig, si Father Jerome Ceciliano. Tapos na po ang ating talakayang dito po sa Veritasan. Bukas po, araw ng linggo, magsimba po kayo. Sumainyo ang katotohanan. Happy weekend po sa inyong lahat. Bye-bye! Veritasan. 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 Veritasan.
Mga kapanalig, ating dasalin ng orasyon kasama ang kanyang kabunyian, Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Didi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong